natutuon. No? Dahil ang mga, nung unang panahon, ang mga eskriba, diyan tinutuon ang kanilang sarili. Yung mga kabuhayan dito sa sanlibutan, nakakalimutan nila ang mga bagay na yan. No? Mayroon Diyos na makapangyarihan. Huwag lamang ihigit sa ating, alam ng Diyos na kailangan natin yan. Alam ng Diyos na ang laman ay mahina. Kung kaya't lagi sa atin ang utos na mag-iingat. No? Ngayon, ano pa? Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. Dito'y naghuhukay ng nagsisipag nakaw ng mga magnanakaw. Kundi magsitipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang mga tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi na uhukay at hindi nasisipagnakaw ang mga magnanakaw. Saan po tayo dapat na mag-ipon? Sa langit. Ngunit ang tao, pilit siyang nag-iipon dito sa sanlibutan. Bakit nag-iipon ng tao dito sa sanlibutan? Para makabili ng lupa sa Mars, di ba? Para doon natitira kung magugulaw ang sanlibutan o itong bansa natin. Laging pinaghahandaan ng tao ang mga bagay na darating, ngunit ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos ay kinakalimutan ng tao. Kailangan natin yan, ngunit huwag nating paigit sa ating pananampalataya. Huwag tayong mabalisa. Alam natin na may Diyos na makapangyarihan. Mayroon tayong itinatawag na Ama na siyang may-hari ng lahat ng mga bagay. Yung karapat dapat sa iyo. Sabi nga doon sa 33, no? Hayaan mo nang mag-apon ay lilipas. Sa ayaw mo't sa gusto, ang isang araw ay lilipas. Ngunit kahit anong gawin natin sa ating kagustuhan na makapag-ipon dito sa sanlibutan, kung hindi pagkakaloob ng Diyos, ay wala tayong magagawa. Magkamisan, ipagkakaloob niya dahil yan ang ninanais ng iyong puso, ngunit ikapapahamak naman ng ating kaluluwa. Nasa iyo ang desisyon. Inilagay ng Diyos sa iyong harapan ang matuwid at ang liko. Hindi tayo ginawang robot ng Diyos, ngunit tayo pinagpilinan. Hindi yung kanyang, basta yung kanyang kagustuhan, yun lamang ang masusunod. Binigyan tayo ng mataas na pag-iisip. Kung minsan maririnig mo ang tao, ano sasabihin niya? Tao lang. Winawalang kabuluhan ang pagkalalang ng Diyos sa kanya. Nakalimutan ng tao. Bago niya nilalang ang tao, ay nanda ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao. Pagkatapos ng 6 na araw, pagkarating ng 7 araw, nagpahinga ang Diyos bago niya nalangin ang tao o likayin ang tao. Hindi ba special ka sa Diyos? Ngayon, ano sinasabi mo sa iyong sarili? Tao lang. Hindi ka magpapasalamat, hindi ka man lang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng linalang niya. Pinakamahalaga ka. Pinakamataas ang iyong pag-iisip. Binigay sa iyong kamay ang lahat ng mga bagay. No? Pinakamataas ka sa kanila. Ngayon gagawin mo, sasabihin mo, tao lang. Kaya nga, sa atin mga kapatid, ay ganito ang bilin, upang ang bawat isa ay hindi tayo sumuhay sa kanyang kagustuhan. Alalahanin natin ang mga salita, ang mga naisulat, kung bakit naisulat, upang sa atin ikatututo, upang sa atin ikaliligtas. Kaya nga tunay ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngunit ang tao, siyang mapilit na gumagawa ng pamamarahan. Madalas na sinasabi ng tao, masarap ang bawal. Yun na lang may sakit. Napakataas ng presyon niya. Sasabihin mo, huwag kang kakain ng taba ng baboy, bawal. Huwag kang gaano magpagod. Ay, masarap yung bawal. No? Hindi baling mamatay. Dahil ganyan talaga ang kategorya ng tao. Maging sa harapan ng Diyos ay ginagawa walang kabuluhan ang mga salita ng Diyos.
Kung kaya't ano pa po ang sabi, sulat ni Pedro, unang Pedro, ganito po ang ating mababasa. 1:18,45 po. Unang sulat ni Pedro, 1:18. Na inyong nalalaman, kayo'y tinubos hindi sa mga bagay na nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. No? Kung paano dito tayo'y natubos hindi sa kagaya ng ginto o pilak, kundi sa mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan lang tayo natubos. Minsan lang nangyari sa bawat isa sa atin. Hindi ba bibigyan ng kahulugan? Pagwawalang bahala mo na lang. Anong sasabihin mo? Ako'y natubos sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sino ang pwedeng mangyari ang kagustuhan? Yung bumili? O yung binili o yung bumili? Kailangan masusunod ang kagustuhan. Yung bumili o nakabili. Kung tanggap mo na tunay nga, isa ka sa nabili o natubo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi yung kagustuhan ng ating sarili. Diyos muna bago sa tao. Pero ngayon ang tao, anong ginagawa? Tao muna bago Diyos. Tayo na pinagbilinan, tayo na binigyan ng karunungan ng Diyos, una ang sa Diyos bago sa tao. Katwiran ng tao. Paano naman yung pamilya ko? Paano yung mga anak ko? Pumiuna ko pa yung tungkulin ko. Ngayon lang, pagkakataon to para kumita ako. Diba? Dahil ang tao talaga mapangatwiran. Gaya na mula pa sa pasimula na sinabi ng Diyos kay Adan, bakit ka kumain? Na sana si Adan ay humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ngunit ano sinabi niya? Ito kasing babae na binigay mo sa akin. Sinisipa. Diba? Kaya nga binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos upang nakita mo na nga, mali yung ginawa niya. Susunod ka pa sa kamalian. Gaya na lang ang nakikita natin sa sanlibutan. No? Alam na nga na mali ang kanilang ginagawa. Ilang bang sangkot dito na lamang sa nangyayari sa Senado. Hindi ba matataas na tao? Alam naman nila na mali. Bakit ginawa nila? Ngayon, lumilitaw ang katotohanan. Baka magaya kay Gloria. No? Nung humingi siya ng sorry. Alam naman niya na mali. Ba't gagawin niya? Kaya nga dito mga kapatid, tunay nga ang bawat isa sa atin ay kung paano nalalaman natin ang mga salita ng Diyos. Ito'y nagtuturo upang lumawak ang ating pag-iisip, upang lumawak ang pangunawa ng bawat isa sa atin sa ating pananampalataya. Hindi tayo madaling madaya, na gaya ni Eva na madaling nadaya ng manunukso. Upang dito kasama natin sa sanlibutan ang manunukso na yan. Kaya nga binigyan tayong karunungan ng Diyos upang hindi tayo mapabilang na kagaya nila na magsasabi na nadaya ang bawat isa sa atin. Kundi magawa man natin ang pagkakasala na ito ay sadyang sinadya natin. Alam natin ang katotohanan, alam natin ang kautusan. Ngunit, gaya ng sinabi ng binasa natin kanina, may bigin sa sarili, may bigin sa salapi. Suwail, mapagtungayaw. Walang pag-ibig mabangis ang mga tao. Kaya nga, ganun na lamang na hindi nakakasunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya't sa atin,
kung paano ipinahalam ng banal na kasulatan. Hindi tayo natubos sa mga bagay na lumilipas o nasisira o kinakain ng kalawang, kundi sa mahalagang dugo ng ating Panginoon. Kahit ano pa sabi? Ito. 4. Saan tayo natubos? Sa isang manang di nasisira, na walang duwis at hindi kumukupas, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas, na nahahanda upang yayag sa uling panahon. Ano po? Dito tayo natubos sa mga bagay na hindi nasisira, na walang dungis sa harapan ng Panginoon upang maiyayag sa darating ang uling panahon. Dito natin nalaman ang katotohanan, ang kautusan ng Diyos. Dito tayo natubos sa dugo ng ating Panginoon. Sino ang ating Panginoon? Siya ang buhay at katotohanan. Saan pwedeng maligtas ang tao? Hindi ba sa katotohanan? Kaya tanong mo sa atin, ipakita natin ang kagila-gilalas na liwanag noong tumawag sa atin. Nalaman natin ang katotohanan, nalaman natin ang kaliwanagan. Hindi na dapat nasabihin pa natin sa mga tao na tayo mananampalataya. Kaya tanong sabi ni Pablo, ipakita mo ang iyong pananampalataya na kasama ng iyong mga gawa. At ako naman, ipapakita ko ang aking pananampalataya na iwalay sa ating mga gawa. Hindi na kailangan na sabihin natin tayo mga banal. Hindi na kailangan na sabihin natin na tayo sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Kundi yung mismong tao na nakakakita natin sa atin, sa ating mga gawa, ano sasabihin nila? Kaya ganyan niya, pakadiyos yan. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus yan. Nakikinig sa mga salita ng Diyos. Hindi na kailangan sabihin natin na kagaya ng iba, ano sinasabi nila? Malaki ang aking pananampalataya. Matibay ang aking pananampalataya. Ngunit anong sabi ng banal na kasulatan? Kung sino man sa inyo na magkaroon ng pananampalataya na sinlaki ng buto ng mustasa, sasabihin mo sa bundok na pupunta sa dagat, ay magagawa mo. Sasabihin mo ngayon, malaki ang iyong pananampalataya. Mabuti pang masabi natin na ang ating pananampalataya ay matibay. Anong pakunwari? Anong ibig sabihin ng talinhaga na yan? Sino sa atin ang hindi natitisod? Kung tunay nga na may pananampalataya ka, kung ano man ang pagkakasala o pagkukulang ng iyong kapatid, ay tatakpan mo sa iyong pag-ibig. Tatakpan mo o ugasan mo sa dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Bilang natubos sa dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kung ano man ang pagkakasala o pagkukulang ng kapatid, kung tunay na may pananampalataya ka, hindi mo ba makakatawad? Alang-alang sa iyong ikaliligtas. Kaya sa atin, laging kautusan na tayo magpapakumbaba. Dahil alam ng Diyos, ang tao ay napakataas ng tingin niya sa kanyang sarili. Napakataas ng pride. Ano sasabihin ng tao? Ako matanda sa kanya, ako hindi sorry. Siya na nga nagkasala, pag hindi na sorry. Alang-alang sa kaligtasan natin. Kaya sabi niya, kahit ang bundok kung mayroon kang pananampalataya, sabihin mo pupunta sa dagat. Walang magiging adlang sa iyo kung mayroon kang pananampalataya na pwede kang matisod sa iyong kapatid. Gaano makalaki ang iyong ikatitisod, pwede mo malisin sa iyong harapan nang dahil sa iyong pananampalataya. Kung ano man ang pagkukulang o pagkakasala ng iyong kapatid, mapapatawad.